Ito pong si Senator Jinggoy Estrada, sinampahan na po ng kaso ng ombudsman kanina at ang kaso po niya mga kababayan ay plunder, graft at bribery. Mabigat po ito dahil wala pong piyansa mga kababayan. Ito pong mga kasong kakaharapin ni Senator Jinggoy. So ngayon pakinggan po natin itong nakita po nating balita galing po sa 1PH. Sabi po dito, Senator Estrada kinasuhan ng plunder, graft at bribery. So ngayon ito i-play po natin. Kinasuhan na ng Office of the Ombudsman ng plunder, graft at bribery si Senator Jinggoy Estrada kaugnayan sa pagkakadawit ng senador sa maanumalyang flood control project. Dawit din ang iba pang mga dating opisyal ng DPWH. Para bigyan ng mukha ang balita. Baka mamaya magdrama itong mga nakakasuhang ito Baka mamaya kung ano-ano na naman drama ang pagsasabihin at ilabas publicly. Wag na po kayo maniniwala. Kaya po may mga kasong ganyan yung mga yan kasi may nakumit yan o may ninakaw na pera sa kaban ng bayan allegedly. So ngayon ituloy pa natin. Live mula sa Sandigan Bayan, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles! Pops G, sa ikatlong pagkakataon nga ay nahaharap sa kasong pandarambong o plunder si Senator Jinggoy Estrada at sa pagkakataong ito, kaugnay yan ng flood control scandal. Ay, Ma'am Etheline, mega love shoutout po. Thank you po sa pagsama po sa atin pag-member po sa atin. Maraming salamat po. Thank you po. Pasado 1:00 ng hapon, ngayong Huwebes, formal nang isinampa ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada. Nakaw! Kasunod yan ng rekomendasyon ng Department of Justice, National Prosecution Service na kasuhan si Estrada kasama ang iba pang opisyal ng DPWH kaugnay ng maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Bukod sa pandarambong, kinasuhan din si Estrada ng kasong graft. Kasama rin sa mga akusado, sina dating Public Works Secretary Manuel Bonoan, ang namayapang si Catalina Cabral, pati ang state witnesses na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH NCR Director na si Gerard Opulencia. Matatanda ang idinawit. Ayan mga kababayan Pag etong si Senator Jinggoy Estrada ay nagkaroon na ng arrest warrant mga kababayan at ito po ay nakulong, isa na po ito sa masasabi po natin na big fish mga kababayan dito sa flood control. Scandal na ito mga kababayan at kapag ka nakulong din si Bonoan, isa rin po yan sa masasabi po natin mga kababayan na big fish. Ano po dito po sa issue ng maanumalyang flood control. So ngayon ituloy pa natin. With Estrada sa flood control scandal ni dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nakatanggap umano ng 30% kickback mula sa 355 million pesos na halaga ng flood control projects ng pamahalaan. Pero mariing itinanggi ni Estrada ang mga alegasyon noon pa man ni Hernandez at nagsampa pa ng perjury complaint laban dito na kalaunay ibinasura ng korte. Matatanda ang dati ng kinasuhan ng plunder sa Estrada kaugnay ng weteng noong 2001 at pork barrel scam noong 2014 na pareha siyang napawalang sala. Ayon naman mismo kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, solido ang kasong kanilang isinampa na suportado ng mga ebidensya at sisiguruduhing mabigyan ng hustisya ang mamamayang Pilipino. Narito ang eto sa mga kababayang Pilipino po natin, sana pagdating ng 2028 maging matalino po tayo sa pagpili ng panibagong kandidato. Kasi isipin nyo pag si Sara nanalong presidente at eto mga ito ay nakakulong mga kababayan, maaabsuelto at maaabsuelto yung mga yan. Makakalaya at makakalaya din yan sa pagkakakulong sa loob ng bilangguan. Diba? Mapapawalan sala yung mga yan kapag si Sara Duterte ang naging presidente. Kasi alam naman talaga natin mga kababayan na ganyan talaga ang gagawin ni Sara Duterte, absuelto yung mga kaalyado niya na ngayon po ay pinag-aaresto at yung iba pa nga ay sasampahan ng kaso dahil nga po sa pagkakasangkot sa flood control. So ngayon, kung magiging presidente si Sara Duterte sa 2028, asahan nyo na, mapapawalang sala yung mga yan. Pahayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada.
Paps, Diba? para sa kaalaman ng publiko, ang kasong plunder ay isang capital offense. Ibig sabihin, ito ay non-bailable at may parusang reclusion perpetua. Ah. At kung mapapatunayang guilty ang akusado. Kaya malayo-layo at malaking tanong kung mapagbibigyan nga bang makalaya at kung kailan mahuhuli itong sa Senator Estrada. So ngayon mga kababayan, sinampahan na po ng kaso etong si Senator Jinggoy Estrada kanina ng ombudsman. Natanong po etong si NBI Director Melvin Matibag kung nakahanda na ba sila kung sakaling magkaroon ng arrest warrant etong si Senator Jinggoy. Kasi sabi po dito sa 1PH, basahin po natin NBI sa posibleng warrant of arrest versus Jinggoy Estrada. Nakabang na National Bureau of Investigation sa posibleng paglalabas ng arrest warrant ng Sandigan Bayan laban kay Senator Jinggoy Estrada. Natanong si NBI Director Melvin Matibag tungkol dito bago formal na sampahan ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder at graft etong si etong si Estrada. Kapag lumabas ang warrant, will proceed from there. Saad ni Matibag, hinggil sa mga magiging papel ng NBI. So ngayon ito, i-play po natin. Part natin doon, sir, meron ba? Kay Senator Jinggoy, just in case lumabas na, sir, yung warrant. May magiging papel, sir, yung Magiging NBI. kung lalabas Hintayin na po. natin yung warrant. Pag lumabas yung warrant, we'll proceed from there. Ano? Thank you, sir. Ano? Ayan na. Kung hindi nadali si Bato at kung nakatakas si Bato, mga kababayan, pihado etong si Jinggoy malabong makatakas to. 'Di ba? Kasi mga kababayan, tingin ko dito kay Jinggoy hindi ito magtatago. Baka ang mangyari po dito, mag-surrender po to katulad ni Bong Revilla na kusa nang nag-surrender at kusa na pong sumuko. Yan ang tingin ko diyan, mga kababayan, hindi magtatago si Jinggoy. At kusa po siya magsusurrender at kusa po niyang haharapin itong kanyang mga pananagutan. Ano po, dahil kung titingnan po natin itong kanyang post, kung babasahin natin, sabi po dito mismo sa Facebook page ni Senator Jinggoy Estrada, ito basahin natin. Sabi dito, ayan, statement of Senator Jinggoy Ejercito Estrada on the filing of cases before the Sandigan Bayan. We will exhaust all legal remedies. Sa kasalukuyan, inihahanda ng aking mga abogado ang mga kaukulang hakbang upang mapakita ang mga irregularidad sa naging proseso. Gayon din ang mga ebidensyang hindi nabigyan ng sapat na timbang at konsiderasyon. Sabi pa ni Jinggoy Estrada, kabilang dito ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or etong LBRMO. Letter na nagsasaad na walang anumang record na ako ay nakapasok or nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Isa itong mahalagang ebidensya na tahasang pinabubulaanan ang lahat ng aligasyon laban sa akin, subalit sadyang isinasantabi. Sabi pa dito, mga kababayan, bukod dito, hindi ako nabigyan ng pagkakataong makita at pag-aralan ng maayos ang mga resolusyon ng Department of Justice, DOJ at Ombudsman upang makapaghain ng kaukulang paliwanag o motion for reconsideration bago isampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Ang ganitong labis at hindi makatuwirang proseso ay may seryosong implikasyon sa aking right to due process, mga kababayan. Sabi pa dito ni Jinggoy Estrada, tuloy pa natin, kapansin-pansin din na mula nang magpalit ng liderato sa Senado, naging mabilis ang pag-usad ng mga kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng majority bloc. Barely a week after the DOJ issued its resolution, in my case, agad nagsampa ng kasong ombudsman nang hindi nagsasagawa ng sarili nitong masusi at independent fact-finding investigation. Sa ilalim ng umiiral na mga na proseso, mahalagang bahagi ang fact-finding investigation bago magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Pero mga kababayan, kung pakikinggan nyo po yung sinabi ni Atty. Clabano kanina sa DZMM Teleradyo, maliwanag naman na dumaan po yan sa tamang proseso at idinaan po nila yan, mga kababayan, sa talagang maayos na proseso. Ibig sabihin, kung matatandaan nyo, di ba dapat December pa lang nakakulong na yung mga yan? Pero masyadong tumagal. Kasi nga, ano bang petsa na ngayon? Konti na lang, magmamayo katapusan na. Di ba ilang buwan na yung nakalipas, mga kababayan? Kaya nga kung titingnan po natin, para sa akin
At siguro naman, ganun din ang iisipin nyo para sa mga kababayang Pilipino po natin. Masyadong matagal na nga kung tutuusin itong proseso na at hakbang na ginawa po ng Ombudsman. Dahil kung matatandaan po natin, parang December hanggang January 15, mga kababayan, pinag-uusapan na po talaga na may makukulong. Pero isa pa lang yung nakikita ng mga kababayang Pilipino po natin na nakukulong, which is etong si Revilla, mga kababayan. At itong mga inaasahan natin hanggang ngayon nasa laya pa. Diba? Kaya nga kung iisipin po natin yung sinasabi niya ditong hindi na pag-aralan, hindi nagkaroon ng fact-finding, investigation, kung tutusin nga sobrang tagal na pong pinag-aralan yan ng Ombudsman. Kaya nga para sa akin, deserve lang talaga ni Senator Jinggoy na harapin etong pananagutan niya. Ano po, so ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Ito ay sa kabila ng naunang pahayag ng Ombudsman na magkakaroon ng independent review and resolution on the merits of the case. Batay sa mga pangyayari, malinaw na kailangang suriin kung naisakatuparan nga ang pahayag na ito. Sabi pa dito, as I have said before, if this the price that I will have to pay for standing by my principles and for what I believe in, then so be it. Ipagpapatuloy ko ang paghahanap ng katotohanan at ang pagtatanggol sa aking pangalan sa tamang forum alinsunod sa batas. So ngayon, ibig sabihin yan, mga kababayan, haharapin talaga yan ni Jinggoy Estrada at maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi niya tutularan siguro, mga kababayan, etong si Bato de la Rosa. Baka mangyari dito once na magkaroon to ng arrest warrant, magsusurrender to. Pero na lamang sa kanya kung tutularan niya si Bato de la Rosa na magtatatakbo sa mga pananagutan. Pero isa po yung maliwanag dito, mga kababayan, talagang may kakulong dito etong si Senator Jinggoy Estrada. Ano po, at sabi ko nga po sa inyo, baka mamaya publicly magpaawa kung ano nang sabihin, pambubola sa taong bayan, at yung iba mga kababayan Pilipino naman natin magpapabola. Tandaan po natin, kaya po itong mga ito may kaso kasi may kailangan pong panagutan. Lalo na at ang pinag-uusapan po dito ay pondo ng mamamayang Pilipino galing po sa kaban ng bayan na ipinagkait ng mga ito. Diba? Dahil nga allegedly ibinulsa nila. At saka hindi lang ito yung unang pagkakataon na may nakaharap siya na ganyang klase ng kaso. Kung matatandaan nyo, pangatlo na nga po niya ito at wala ngang kadala-dala. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy natin mga kababayan, yung usapin na yan. Dito po sa interview ng DZMM Teleradyo, mga kababayan, dito po kay Dean Dimesa, pakitama na lamang po, Santa Maria, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. So sabi po dito, Jinggoy Estrada may face life imprisonment. If convicted in plunder case, mga kababayan, pwede siyang makulong ng panghabang buhay. Ganon katindi. Ano po, so ito ay play po natin. And Yes. sa pinakahuling balita ay non-bailable. Oo. Ang plunder talaga nakalagay sa batas. Ang parusa dyan, life imprisonment. Hindi lang reclusion perpetua, hindi lang 40 years, kundi life habang buhay ang pagkakulong dyan. At pangalawa, tama ang sabi mo, Willie, non-bailable yan, no? Non-bailable yan, mananatili yan sa kulungan habang dinidinig ang kaso. Kaya yan ang epekto ng plunder case. Yan. Mabigat-bigat yun, mga kababayan. Hindi nga lang mabigat-bigat sobrang bigat nun. Dahil malaki ang posibilidad, mga kababayan, na magtagal ng mahabang panahon si Senator Jinggoy Estrada sa loob ng bilangguan habang pinag-uusapan. At iniimbestigahan ng masusi yung kanyang kasong kinakaharap. At sabi ko nga po sa inyo, sana pagdating ng 2028 maging matalino tayo sa pagpili ng bagong presidente. Bakit? Kasi mga kababayan, kapag kakaalyado ni Jinggoy Estrada yung nanalo, automatic yan, mapapawalang sala yan. Ano po, anyway, ituloy pa natin. Allegedly ituloy pa natin. Ano ba yan? Pwede ba nating sabihing deja vu? Maaring deja vu, tignan lang natin kung ano ang kahihinatnan, no? Kahihinatnan kasi nakikinig ako dun sa press conference ng ni Miko, yung spokesperson, sabi niya, dito daw sa pagkakataong nito, hindi daw sila dapat mag-fail, no? At ito na ang isang pagkakataon ng sambayan ng Pilipino para makakuha ng hustisya. Mukha mas serious sila ngayon. Yan. Si dating Senator Bong Revilla ay umaasa na nakakailang motion na sila para makapag-bail
Sa usapin ho ba ng bail, Attorney Mel, ano bang isinasaalang-alang diyan ng korte? In this case yung Sandigan Bayan. Ngayon, ang lahat ng tao, lahat ng mga suspect, lahat ng mga akusado, may karapatang magpiyansa. Okay. Mag-bail. Tama. Ibig sabihin ng bail, habang dinidinig ang kaso, pahihintulutan ka magkaroon ng liberty, no? Provisional liberty, makakalaya ka. Ngayon, maliban na lang sa mga kasong tinatawag nating capital offense, yung may kaparusahang reclusion perpetua, death, or life imprisonment. Ngayon, makakapag-bail ka naman kung ang ebidensya laban sa iyo ay mahina. As in, mahinang-mahina. Kaya basta ang sabi ng korte, hindi ka namin papayagan ng bail, ang significance nun, malakas masyado ang kaso. So kaya hindi ka bibigyan ng bail. So ang batayan lamang ay, ang ebidensya ba ay mahina o malakas? Oh. Kung mahina, kahit na non-bailable, maaari kang pahintulutan mag-bail. Pero basta't sinabi ng korteng denied, ibig sabihin nun, matindi ang ebidensya. Pwede Nakaw! bang makita rito yung word na recidivist? Parang paulit-ulit na. Recidivist. Oo. Kasi, ang recidivist, Ito kasi okay. nakukuto. Di ba mga kababayan, eto na lang tingnan nyo Kung matatandaan nyo, di ba sinampahan niya ng kasong perjury ito pong si Bryce Hernandez kasi nga idinawit siya ni Bryce Hernandez. Pero kung matatandaan nyo, di ba idininay ng korte yun? Ibinasura ng korte yun. Ibig sabihin, matibay talaga mga kababayan yung ebidensya dito po kay Senator Jinggoy. Kasi kung yung ebidensya mahina, hindi kumbaga automatic mga kababayan, yung motion ni Senator, yung kaso na isinampa ni Jinggoy Estrada dito kay Bryce Hernandez, dapat magpuproceed yun hindi maibasura. Pero ang nangyari mga kababayan, di ba naibasura yung perjury complaint ni Jinggoy Estrada dito kay Bryce Hernandez. Ibig sabihin, talagang matibay yung ebidensya laban po dito kay Jinggoy. At saka ang isa pang nakadagdag dito mga kababayan, yung ilang beses na niyang pagkakakulong sa kasong ganyan. Yan yung pinakamatindi dyan. Itong word na to sa pulis eh. Yung mga operation ng pulis. Sa pangkaraniwang layman's term, ang recidivist, tama ka, o Willie, paulit-ulit na gumagawa ng mga kaso. Oo. Pero sa technical, sa revised penal code lamang, basta sinabi natin revised penal code, may ilang mga krimen lang ang papasok sa recidivist. Yung mga nangnakaw, physical injury, yung mga nag-defame, yan. Yan lang kung paulit-ulit mong ginagawa yan. Ito kasi plunder ito. Nasa special law ito. No? Nasa special law ito. Hindi ito nasa revised penal code. Oo. Nasa plunder law natin. Kaya yung konsepto ng recidivist, technically, pagkaraniwang kamalayan sa recidivist na paulit-ulit, papasok talaga. Pero Kaya ho kasi namin na itanong yan, kung pwedeng ihalin tulad yan doon sa mga paulit-ulit na di ho ba, panahon ng tatay niya, pagkatapos ng Echados, di ba? Nakasama siya sa plunder din ni di ba? Estrada. Tapos ikalawa yung kay Napoles, na plunder din. Pangatlo na ito, hindi ba ito pwedeng makita ng korte? Teka muna, ba't nagpapaulit-ulit ka? Nakakalaya ka na nga eh. o pwede pa, alam mo, sa lahat, basta ebidensya, kung pinapakita mong motivo, ang pattern ng paulit-ulit, mahalaga rin, at para makapagbigay ng context doon sa kaso, no? Oo. Na ito ay isang tao na hindi pangkaraniwang, let's say, quote-unquote, allegedly mangnanakaw, kung hindi, parati niyang ginagawa ito, may Tama. knowledge, may intent, at saka merong layunin, no? Pero, syempre, na-absuelto siya doon sa mga iyon, pwede rin sabihin ng kabila, absuelto naman siya doon, so that therefore the presumption of innocent will still prevail, mag-uumpisa ulit sa paglilitis at pag-uusga at lalatan ng ebidensya patungkol sa bagong kaso nito. Wow. Yan ang mangyayari dyan. Yun ang magiging alibay dahil nga O di ba kung titingnan nyo mga kababayan, ang isa kasi sa pwedeng talagang tingnan dyan, halimbawa, sige yun na nga yung alibay, pero ang isa sa pwede talagang tingnan dyan yung paulit-ulit niyang ginagawa. Di ba? Hindi na nga niya unang beses ginawa yung pagnanakaw, pumangalawa pa siya, hanggang sa pumangatlo pa siya. Alam nyo mga kababayan na ito nga yung mahirap Di ba? Tuwing babalik siya sa pagiging public servant, hindi may iwasan talaga na nasasangkot siya sa plunder. Hindi nyo ba nakikita mga kababayan? Tuwing babalik siya sa pagiging politiko, hindi talaga maiiwasan na nasasangkot siya sa plunder Lagi siyang kasangkot mga kababayan sa plunder at pangatlo na nga po niya ito. Ganun po katindi. Kaya nga mga kababayan para sa akin malaki ang posibilidad mga kababayan na baka in my personal opinion,
base rin sa mga kababayan Pilipino po natin, malaki talaga ang posibilidad na magtagal sa loob ng bilangguan itong si Senator Jinggoy. Nga sa nakalayas eh. O, ang pinaka-importante dito ang epekto ng plunder sa kanyang pagiging senador, sa regular legislative meal at saka sa impeachment proceedings. Kasi basta ikaw ay legally na-jail o na-incarcerate, ang sabi ng Korte Suprema, hindi ka makakaboto, hindi ka makapag-participate sa debate, hindi ka hayag o mungkahin ng kung ano-ano man. Pwede kang sumulat, pwede kang maghain ng ilang mga rekomendasyon, pero sa debate, sa botohan, sa actual participation, bawal ka. Kasi nagkaroon na tayo ng mga iba't ibang mga kaso, yung kay Halos Hos, kay Trillanes, at saka kay Senator De Lima, no? Consistent ang Korte Suprema doon. Hindi pa pwede. Sapagkat walang special treatment ang isang lingkod bayan na di umano'y gumawa ng krimen kung kukumpara mo sa ordinaryong tao. Equal na tayo. So, hindi nagiging excuse sa justice system yan. So, kung Nakaw! sinabi ng Korte Suprema, pwede pa bang Gawin nila i-push ulit ito ng Senado? Oo. Oo, yeah. Hindi pa pwede. Kasi ang sabi nga ng ating saligang batas mismo na ang mga desisyon ng Korte Suprema ay nagiging part of the law of the land. Sumasaloob rin sa ating mga official na mga alituntunin. Dapat sundin natin yan. No? Hindi pwedeng hindi susundin yan ng Senado. Dapat alam na alam nila yan. Kaya nga, from Trillanes, from Alusos to Trillanes to De Lima, consistent yan. At alam mo, sinunod naman ng mga senador natin noon. Pero ngayon, ewan ko kung ano ang templada ng mga senador ngayon. No? So, Yan! hindi na natin, pero dapat sundin nila. Dapat Dito, sundin nila. at Attorney Mel, dito nga Siguro mga kababayan, dito na rin papasok yung teleconference na isinusulong ni Marcoleta. Kasi di ba noon ilang beses ding nag-request, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, ng teleconference para dito kina De Lima, Trillanes mga kababayan, pero hindi sila pinagbigyan. Ano po ng hukuman at ng Senado syempre. Pero nakakapagtaka ngayon kung kailan makukulong yung mga kaalyado nila, sa kanila ipinipilit at isinusulong yung teleconference na yan. Medyo nag-iiba ngayon mga kababayan ng takbo ng Senado dahil nga hindi marunong yung Senate President na nakaupo. Ano po, at hindi marunong yung ibang senator na nakaupo dyan mga kababayan bilang senator. Hindi nila sinusunod yung tradition na kung saan mga kababayan bawal yan pero ipipilit pa rin nila. Di po ba? Anyway, ituloy pa natin. papasok yung sinasabi ni Senator Tito Soto na mapipilitan silang dumulog sa Korte Suprema kung ipipilit sa Lunes itong ang pagpasa ng amendment sa rules. Tama. Diba? Alam mo, yung online na yan, talagang, halang yan sa ating saligang batas. Talagang unconstitutional yan. Kaya nga yung mga mungkahi noon, hindi rin natupad sa Senate nung gusto nilang bigyan si De Lima noon ng privilege na online, hindi rin pumasayo. Diba? Kasi sa totoo lang, kung titignan mo, Sandro Willie, ito yung unconstitutional. Bakit mo? Bakit unconstitutional? Sapagkat kung titignan natin ang pagbabalangkas or architecture ng ating konstitusyon patungkol sa Senate at Congress, itong mga nakalagay ng mga kataga, you shall convene. There will be sessions. Dapat may quorum. Ang isang absent member pwedeng parusahan. Magkakaroon ng adjournment. So diyan lang sa mga katagang yan, nakikita Diba? natin ang diwa ng konstitusyon. There must be it is inherently physical in meaning. Hindi pa pwedeng Alan Peter Cayetano, dapat panoorin mo. Etong sinasabi ng naging professor mo. Di ba hindi ka ba nahihiya dito? Mismong yung prof mo na ang nagsabi na yung isinusulong ninyo dyan sa Senado, wala talaga sa saligang batas yan. Di ba? O dapat mga kababayan, napapanood ni Senator Alan Peter Cayetano to. Eto mga sinasabi dito ni Dean Santa Maria. Kasi kung tutusin talaga mga kababayan, wala talaga sa sinasabi ng saligang batas yan na ang isang senador pwedeng umattend via online kahit wala namang bagyo, kahit wala namang pandemya, basta nagtatago sa batas, yun kasi ang gusto nilang iparating sa taong bayan na dapat payagan na umattend via online kahit walang mga bagyo o pandemya dahil nga yung isang kasamahan nila nagtatago sa batas. So ngayon ito maliwanag doon sinasabi na bawal talaga yan. Mag-penalize ka ng absent member. Hindi pa pwede yun. Dapat physical present. At isa pa, tandaan natin, ng ating konstitusyon ay, ang pag-uunawa sa ating konstitusyon ng mga katagado doon ay pag-uunawa ng hindi ng abogado, kundi pag-uunawa ng mga pangkaraniwang tao, sapagkat ang mga pangkaraniwang tao ang nag-approve ng ating konstitusyon, so therefore it should be applied according to their understanding. Noong February 1987 na na-approve yung konstitusyon natin, wala pang Zoom yan, wala pang online yan, wala pang virtual reality, hindi naisip iyan ng ating framers ng ating konstitusyon. So therefore, hindi dapat tayo lumayo sapagkat iyan ang diwa ng ating konstitusyon. Face to face, dyan sa sesyon na yan. So ito yung obviously kinatatakot ng mayorya. Dahil gaya nga nung sabi ni Senator Erwin Tulfo na sa mga darating na araw,
posibleng malagas yung miyembro ng mayorya dahil dalawa sa nakilala niya ang posibleng makulong. Tama. Isa na nga itong si Senator Jinggoy dahil sa unang-una, hindi siya pinayagang makapag-bail doon sa katatapos na desisyon ng At kung ruling hindi ng pa rin Sandigan. maamyendatahan itong rule sa Senado, dahil kung wala si Senator Bato, dahil nga bakit siya a-attend kung posibleng arestuhin siya. At meron pang isa pa na senador na sinasabing in 2 weeks makakasuhan din. Di kulang na 10 na lang sila. So Tatlo. obviously, ang basa mo dyan, Atty. Mel, may motibo. Diba mga kababayan, kita nyo? Mismong si Dean Santa Maria na po nagsabi na talagang bawal talaga sa saligang batas yung isinusulong ni Marcoleta. Sa bagay, sabi nga ni Ramon Tulfo, mahirap makipagtalo sa bobo. Talaga yan. May motibo talaga yan. Sapagkat nga yan ay for political convenience lang. Oo. For political convenience lang. Alam mo, Willie Sandro, tingnan yung power struggle ngayon. Sa Kongreso, sa Senado, makakapagpasa ka ng resolusyon, batas, mungkahi, kung makukuha mo ang majority. 13, 11 ngayon. Wala na si Bato, di 12, 11. 12, hindi majority yon. Kaya ang tunay na power ngayon, Willie at saka Sandro, ang tunay na power ngayon ay nasa minority. Sapagkat hanggat hindi gagalaw yung 11 na yon at nawawala sa kanila si Bato, hindi makakakuha ng majority para mag-pass ng anumang resolusyon. Tama, Diba? tama. Kasi dapat majority 12 lang sila. Lalo na kung malaga sila. Tatanggalin mo si Senador Estrada dyan, tabla na. Wala na talaga. Stand still. Kaya ang majority, dapat marunong rin sila. Dapat nag-uusap na sila ngayon. Aha. Kasi may quorum naman makakapagpapasa sila Pero kung mahigpit yung kanyang linya sa gitna, wala talaga. Stand still ang ating Senate. Walang magagawa yan kahit kailan. Kaya dapat merong mga usapan dyan. Alam mo, sa pagkakataon ito, dapat ang Senate President, si Alan Peter Cayetano, nagbabago na ang kanyang, nagtatransform na siya sa kanyang function. Kasi ang Senate President, dapat maging mediator sa mga tensyon na ganyan. Aha. Tama. Noon yung ginagawa dyan, Willie Sandro. Basta't nadadamanan nila na magkakaroon ng tensyon. Ang sasabihin ng Senate President, let's go to executive session. Diyan sa executive session, parang informal caucus, nag-ahadal na sila. Ano ba problema? So hindi nakikita rin ng mga tao yung nakakahiyang gidwaan. Pero kasi nangyayari dito, salpok sapukan Wala talagang tumitinang Dapat mag-executive session sila. Pwede ba natin Paano ba naman mga kababayan? Ito paano magiging tagapamagitan? Paano magiging tagapamagitan si Alan Peter Cayetano? Kayo, tatanungin ko kayo, paano magiging tagapamagitan si Alan Peter Cayetano kung siya nga ang isa sa pinagmumulan ng gulo dyan sa Senado? Bakit kanyo mga kababayan? Hindi nyo ba nakita nung isinusulong ni Marcoleta yung teleconference, yung kanyang motion? Anong sinabi ni Alan Peter Cayetano? Pinipilit niya, binabraso niya talaga mga kababayan na magkaroon na ng butuhan kahit hindi pa napapag-usapan yung motion na yan na isinusulong ni Rodante Marcoleta. Diba? Pinipilit niya, binabraso niya. Ngayon, saglit na matuwa yung mga taga-minority, ano ginawa? Nag-walk out, iniwanan siya. Paano siya magiging tagapamagitan kung siya mismo mga kababayan ng pinagmumulan ng gulo dyan sa Senado? Diba? Alam nyo, sa totoo lang, buhat nga nung naging Senate President yan, talagang nakakahiya ang Senado, nakikita ng taong bayan yung public na pagtatalo-talo nila, at higit sa lahat mga kababayan, makikita nyong hindi talaga marunong maging Senate President itong si Alan Peter Cayetano. Anyway, ituloy pa natin. sabihin na imbes na gawin nung Senate President yung binabanggit nyo nga dapat siya nasa gitna, isa pa yung nagiging promotor? Tama! That's the problem, Tama! Willie. Yung persona ni Senator Cayetano, persona na parang titignan mo lang, nakaka-polarize na, di ba? Nakaka-polarize na immediately Kaya baka meron ng halaga at value. Yung minumungkahin si Sherwin Gatchalian na maging Senate President. Kasi Tama. parang, naman siya, acceptable siya sa dalawang panig. Mukhang manumanay na ang kanyang mukha. Isang tingin mo pa lang sa kanya, parang wala naman siya imik. So, ibig sabihin, baka ito na talaga ang pagkakataon na magkaroon ng isang nasa gitna na mediator. I don't want to diminish the value of Senator Peter Cayetano. Kaya lang, the reality is, banggaan habang nandiyan siya parating banggaan ng banggaan. Wala talaga silang Tsaka tingnan nyo mga kababayan na ito na lang yung tingnan nyo. Pag pinagmasdan nyo ba si Alan Peter Cayetano, naiinis ba kayo o hindi? Oy, comment nyo nga sa ating comment section. Tatanungin ko kayo pag pinagmasdan nyo ba si Alan Peter Cayetano, ano ba nararamdaman nyo? Natutuwa ba kayo? Naiinis ba kayo? Or hindi? Press 1 nga sa mga natutuwa kay Alan Peter Cayetano pag pinagmamasdan nyo. Press 2 sa mga naiinis. Ayan press 1 sa mga natutuwa, press 2 sa mga naiinis mga kababayan. Dahil hindi siya bagay maging Senate President at siya ang promotor ng kaguluhan dyan sa Senado. Ayan comment nyo sa ating comment section. mapapasa dyan. Diba? Yun Kasi ang- hindi sila makaka-attain ng 13 Yun ang votes for any resolution. Yun po ang masaklap doon. Kasi aanihin pa natin ng isang Senado kung wala naman pala silang maipasa dahil nga manipis yung minorya at mayorya. Tama. Natumbok mo, Sandro. Kaya
It's just a power struggle. It's just a power struggle to. Hindi na inaalala ang kapakanan ng taong bayan, di ba? Hindi na inaalala, parating banggaan na lang ng banggaan. Pero kung inaalala nila ang mga taong bayan, nag-huddle sila, nagko-caucus sila, nag-i-informal caucus. Kaya nakikita natin yung mga photographs noon, di ba? Sila Senator Salonga, Tolentino, Pelaez, di ba? Nasa isang lugar, nag-uusap kung nagtetensyon na. Di ba? Para mag-usap sila ng malumanay kung anong pwedeng gawin. O gusto nyo bang i-commit ito? Sige, ligay natin. Huwag lang tayo papagkita tayo mag-aaway. Pero ang nakikita natin, kahiya-hiya eh. Tuwing nanonood na lang tayo ng Senado, parang gusto na nating patay ng telebisyon. Di ba? Parang, Tama. Ito na naman. Parang wala talagang improvement, no? Attorney Mel, last point na lang sa akin, very short. Yung mga binabanggit mo mga numero, be it sa majority or sa minority, ano yan, regardless kung anong klase ng resolution na pinag-uusapan, including the impeachment? Maganda naman ang tanong yan. Normal, dapat majority. Pero yung adjournment lang, yung ganyan, okay, pwede nang pinag-uusapan yan. Pero halimbawa, yung kamukha ng impeachment, 2/3 yun. Yung pag-approve ng tratado, 2/3 yun. Halimbawa, nag-veto ang presidente. Gusto nang i-counter veto ng Senado, 2/3 yun. O, di mas lalong malala, hindi na ma-attain yun. So it's either majority or 2/3, o kung mas mababa, ito lang yung mga minute resolution na mag-adjourn tayo, things like that, kung sino lang ang president dito. Pero yung mga mahalaga, dapat at least majority. Ay, nako. Siyempre, yung sweldo nito galing din naman sa mga taxes na binabayaran natin. Maraming salamat po. Ayan. Di ba, napakaliwanag mga kababayan? Napakaliwanag dun sinasabi dito. Talagang, ako tingin ko mga kababayan magbabago pa rin naman ang leadership ng Senado. Kapag lumipat si Loren Legarda at saka itong sino ba ang pwede pa lumipat dyan? Eto, mga bilyar, kung lilipat sila mga kababayan, malaki pa ang posibilidad na magbago ang leadership ng Senado. Kasi sa totoo lang, marami na po kasi talagang hindi natutuwa. Bakit? Wala na sila natatrabaho eh. Wala na sila nagagawa na napapakinabangan ng taong bayan. Kaya nga sa totoo lang, paano tayo gaganahang suportahan ang Senado kung nakikita natin ang pagbagsak nito? Di po ba? Kaya nga ako mga kababayan, ako naniniwala ako dito na mauubos talaga etong nasa may majority ni Alan Peter Cayetano kasi yung karamihan dyan, baka kukulong po talaga. Mga kababayan, ano po? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo, hingil po sa usapin po na ito. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.